Hindi naman walang nangyari dahil wala namang kaso na final sa kanya yung mismong mga pulis doon. What if ibang tao ang mag-file? Let's say, Pwede. yung talagang pinakasalan sa una, parang maliwala, o kaya tingin niya wala siyang kakayahan na magsampa sa korte niya. At ibang tao ang complainant, kamag-anak kaya ng babae, o kaya sino man sa family nila. Kasi yung ebidensya natin dito sa kaso ng bigamy is yung dalawang marriage contract, no? Pakita mo na itong taong ito kasal sa una. So kumuha ka ng certified true copy, authenticated copy ng ating marriage contract nung sa una. Tapos kumuha ka rin ng certified true copy at saka authenticated copy ng pangalawang kasal. Tapos i-prove mo na existing talaga ito dahil itong tao ito ng parties ng second marriage, buhay pa sila. Buhay pa silang dalawa nung nangyari yung kasal. So yung proof of walang proof of death, no? So dapat ipakita mo sa korte na walang nangyaring nullity of marriage at saka itong parties sa first marriage, buhay pa sila nung nagpakasal itong taong ito sa pangalawa. Sa parehong sitwasyon yan, attorney, sa babae at sa lalaki. Kasi pwede namang babae ang kasal sa una. Pwede. May mga babae din nagpapakasal ng pangalawa na hindi alam nung lalaki. Oo, pwede. Okay. So, ano ngayon ang proseso po ng pagsasampa ng kaso ng bigamy? Saan, step by step, paano Pag gagawin? ikaw ay, you are the victim, no? Ikaw yung offended party doon sa pangalawang asawa. Ikaw yung, for example, ikaw yung wife. You can initiate a complaint, no? You can go to the fiscal's office or you can ask another lawyer to prepare a complaint affidavit for you against your husband, no? Na ipakita mo na itong kinakasama ko ngayon nagpakasal sa akin habang valid and existing pa yung unang kasal niya. Kaya, natuklasan mo. Natuklasan mo. Second wife ka. Second wife ka. Nakasal pala sa una. Okay, how about yung unang babae, yung unang pinakasalan naman? Usually itong nangyayari. Yes. Kasi open secret naman yan na yung pangalawang asawa, alam talaga nila na nakasal yung pinakasalan nila. Open secret yan, no? Yes. So meaning, karamihan sa kanila, alam. Pero yung first wife, usually yun ang hindi alam. Siya ang mas madalas na complainant. Siya mas madalas. Siya ang pabuking na, may kasal ka pala sa una, hindi mo pinalam. Mas madalas siya ang complainant? Mas madalas siya ang complaint. No, ang ibig kong sabihin, yung second wife, kung siya ang pinakasalan, madalas alam nila na yung husband nila ay kasal sa una. Okay. Diba? Usually yung mga Most babae cases, medyo nag-iimbestiga talaga. Sino ba itong pinapakasalan ko? Minsan nag-aaway pa nga yung... So, currently, sino usually ang nagpa-file Ang ng case? nagpa-file ng case is yung first wife. Nalaman na niya. Pag nalaman niya, nagpakasal sa iba yung doon sa kabit. Doon sa kabit. Nagpakasal sa kabit. Siya yung nag-file ng kaso. So, you have to prepare a complaint affidavit. At saka, ipakita mo doon, i-attach mo yung mga ebidensya mo na itong asawa ko kasal sa akin. Okay? May marriage contract ka. Tapos, ipakita mo na nagpakasal sa ibang babae. So, yun. Parang yung isa ng marriage contract. Yung second marriage to prove. Kasi itong crime of bigamy, ang elemento nito is yung una, may kasal ka. Tapos, pangalawa, habang existing pa yung unang kasal mo, nagpakasal ka sa iba. So yung nag-file ng complaint, dito ba sa pag-file niya ng complaint, sasabihin na rin niya na may alam nung pangalawang asawa? Pwede, kasi minsan yung unang asawa galit dun sa pangalawang asawa. Sasabihin niya na ang kasong ito, final ko, both of them. Gusto ko silang makulong, silang dalawa. Di ba? Magsama kayo sa impyerno. Parang sasabihin nila. Parang sabihin nila, kaya ako final itong kasong ito, hindi lang sa'yo, kundi din sa kalaguyo mo. For example, no? So dalawa. Pero yung depensa naman ng pangalawang asawa, hindi ko alam yan. So siya naman ngayon hindi ko alam yan. Although totoo talaga na kinasal ako dyan sa husband mo na yan, pero hindi ko alam na kasal pala siya sa'yo
kaya ako nagpakasal sa kanya. Or usually, is there a remote, was there ever a case na na-prove naman ng husband na in good faith siya nagpakasal doon sa kanyang second wife dahil akala talaga niya na tapos na yung kaniyang Usually marami tayong mga kaso, people versus Nepomuceno, people versus Archila, no? Yung mga dinesisyonan ng Supreme Court na ito yung mga bigamous marriages na pinakita dito nung akusado na nagpakasal ako ng pangalawa thinking na yung first marriage ko void talaga, no? Kaya sabi ng Supreme Court, hindi mo pwedeng ilagay ang batas sa kamay mo. Dapat nag-file ka muna ng petition for nullity of marriage bago ka nagpakasal ulit. Hindi mo ginawa yan, makasuhan ka talaga ng bigamy. So even if nagpakasal ka muli, tapos hindi ka kumuha ng marriage license, pwede ka pa rin bang bigamos? Hindi ka mag-file kung hindi ka mag-file. Let's say, hindi ka nagkuha ng, for whatever reason, hindi ka nakakuha ng marriage balikan license. ko lang yung elemento ng bigamy, no, na yung pangalawang kasal, ginawa mo habang valid pa yung existing kasal. Yes. Tapos, pangatlo, yung pangalawang kasal has all the essential requisites of marriage. No? For example, yung pinakasalan mo, of legal age, tapos kumuha ka ng marriage license, gano'n. May mga kaso na yung pangalawang kasal, sinadya talaga. Sinadya nung lalaki. Usually yung lalaki. Sinadya nung lalaki na gawan ng problema. Okay. No, halimbawa, hindi sila kumuha ng marriage license. Yes. No? Hindi sila kumuha, dumiretso lang sila, no? Tapos sabi ng Supreme Court, hindi pwede 'yan. Parang niloko mo kami, no? Klaro naman na alam mo na dasal ka pa sa una. Pero sinadya mo talaga na gawan ng problema, gawan ng depekto yung pangalawang kasal mo Para hindi valid. Para lumabas na, para maging exempted siya sa criminal liability of bigamy. No? Kasi yung pangatlong elemento ng bigamy is that the second marriage has all the essential requisites of a valid marriage. So in bad faith yun. In bad faith. Maraming nagawa yan. So the court ruled na may kaso pa rin siya. May kaso may mga Even if kulang siya sa requirements. May mga kaibigan ako, ganitong gawin mo. Gusto mo talaga magpakasal ng pangalawa para ma-exempt ka sa criminal liability. Gawin natin may depekto yung pangalawang kasal. Hindi pa rin. Hindi na. Kasi yung intention mo. Intention mo. Sabi ko, hindi pwede. Kasi kung hayaan natin itong desisyon ng Supreme Court yan Kung hayaan natin na ipagpalagay natin na hindi na talaga pwede. Bagong desisyon lang yan. Nung nakaraan, Santiago versus People, no? Nung nakaraan taon. Bago, inbang desisyon ng Supreme, unbank decision na hindi mo pwedeng sabihin na, yung aking pangalawang kasal may depekto. Kaya it has no, walang essential validity. No? So, ano ba talaga ang parusa sa kasong bigamy? Ang parusa sa kasong bigamy, meron tayong tinatawag na prison mayor, no? Na 6 years and 1 day to 12 years. No? Yung naman, yung parusa doon sa pangalawang asawa na alam na may kasal yung una, 6 years lang din siya. Accomplice lang siya. Sabi ng Supreme Court, accomplice ka lang. No, hindi ka talaga principal. Principal by direct participation. No? Kaya First accomplice ka lang. marriage. Okay, tapos may babayaran pa ba sila? Wala namang nakalagay sa batas na fine. No? Meron ba? May mga nakakulong ba dahil sa kasong bigamy? Marami. Pero usually, pag may pag lumabas na pwede silang 6 years lang yung kanilang parusa. Pwede ka silang mag-probation yung probation lang ako, hindi ako makukulong. Kung multiple ang pagpapakasal niya, pangalawa, pangatlo, pang-apat, o panglima siyang nagpakasal, mas mabigat ba yun? Hindi lang. Times 6 ba yun per Times 6 case? ba? No, each marriage is a violation. So, 1 count yun. So 6 counts. 6 counts. Let's say 6. maging 6 times 6. Yung huwes ang mag-decision yun kung anong parusa ang nararapat sa kanya. Kasi mayroong nangyaring ganyan, di ba? Hindi lang isa, pangalawa, pangatlo. Yun nga yun, yung Pero sinabi ko yung dahil married nakikita ko sa mga pahayagan, pagpapakasal na yun ng madami,
to express love to one person. Di ba? Like for example, yung asawa ko pinakasalan ko sa buong simbahan ng buong bansa. Lahat ng simbahan. Lahat ng simbahan sa buong bansa, no? Wala namang bigamy doon. Dahil isa lang yung pinakasalan ko eh. Same Diba? person Same naman. person lang. Okay, bago natin tuloy po, marami ng tanong dito na dumating na po sa atin, pero meron muna tayong trivia para dito. Alam niyo ba na ang karaniwang paniniwala kaya naghahanap ng iba si Mister ay dahil hindi na siya masaya sa kanyang